Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Missing! 2 estudyante ng University of the Philippines. Dinukot nga ba sila ng militar? Siya ay alam ko dinukot ng mga taong gobyerno. Mas MPE pa ako siguro sa mukha kaysa doon sa anak ko. Pamumulot ng bato sa dalampasigan ng hanap buhay ng ilang mga taga-La Union. Kahit iligal, ginagawa nila ito, maitawid lang ang gutom. Kasi gusto ko din ihaw ng aking mga mawalang sa kahirapan. Kung dati sa kusina karaniwang ginagamit natin ang LPG, ngayon pati taxi, ito na rin ang gamit. Sagot daw sa nagtataasang presyo ng langis. Gasoline po, 4.6 liter V8 engine, V8. Pag naka-LPG ka, Nakakasave po siya ng 50%. Isang buwan na ang nakalilipas, 2 estudyante ang biglang dinukot sa Hagonoy, Bulacan. Ano nga bang istorya sa likod ng paglaho ni Karen Empeño at Sherlyn Cadapa? Alas 2 po kasi ng madaling araw. Narinig na lang may kumakatok sa pintuan namin. Tapos sinili po ng tatay ko, tinutukan ng baril ng tatay ko ng sa may bintana namin. buksan yung pinto! Dahil sobrang takot ko, nauna ako ngayon. Ako nagbukas ng pintuan. Walang ibang tinanong kundi yung dalang babae na yun. Nasaan ba dalang babae? Tinalian ako, saka piniringan ako. Mamaya, sabi sa akin kayo ikatay, nadamay lang kayo. Hindi man ika namin kayo, nadamay lang kayo. Tapos yung mamaya, nakakarinig ko, gumalabog na lang. Umiyaw yung babae. Sumigaw na yung babae. Sabi ng mga ako, dali mo na ikaw doon sa kanya, sa jeep. Sakay na ikaw yan. Tapos pagdating ko sa labas, tinanong yung mga pangalan nila. Hindi nga sinabi natin Sherlyn. Sherlyn nga raw, Sherlyn Cadapa ng pangalan niya. Tapos kay Ate Karen, ganun din naman yung sinabi. Pero maya-maya, sinuntok nga ako si Ate Sherlyn sa tiyan. Ito ang salaysay ng mag-amang Juan at Totoy, di nila tunay na pangalan, tungkol sa mga pangyayari noong Hunyo 26. Sa Hagonoy, Bulacan, dinukot umano sina Sherlyn Cadapa at Karen Empeño, kasama ang kanilang guide na si Manuel Merino. Ang alam ko, matagal na sila nagpupunta sa amin. Yun nga po, nakikituloy dahil nga po minsan nagtatanong din sa tatay ko, bakit ba ika lahat ng palayang ginagawang plaisdaan, ginaganon po nila tatay. Ayon kay Erlinda Cadapa, nanay ni Sherlyn, gumagawa lang ng research tungkol sa mga magsasaka sa Bulacan ang kanyang anak. Ang pagkakilala ko sa anak ko, isa siyang mabait. Nung nasa high school pa kasi siya, athlete na siya. So sanay kasi ako na wala siya lagi. Kaya lang ngayon iba. Wala siya sa tabi ko na siya ay alam ko dinukot ng mga taong gobyerno. Kasama naman ni Erlinda sa paghahanap ang ina ni Karen. Walang peace of mind. Kahit inaantok ang mata, pero ang isip hindi nakakatulog talaga. Sinisisi ng mga magulang ang pagdeklara ng Pangulo ng all-out war na tutugis at uubos sa mga rebelding NPA. Nadamay lang daw sa all-out war ang kanilang mga anak at maaaring napagkamalang NPA ang mga ito dahil sa pagiging aktivistang mga mag-aaral. Magdala ka ng placard dyan sa pumunta ka sa kung saan dyan na maggala-gala ka. Ha? Ito, commander ng MPA ito. Tapos ka. Also, before my arrival, there were already incidents Si involving... General Jovito Palparan ang pinuno ng Central Luzon Command ng AFP na sumasakop sa Bulacan. Kaya kanya at sa kanyang mga tauhan ibinibintang ang pagdukot sa 2 estudyante. Towns of the province of Bulacan. Pero pinabulaanan naman ito ng kanyang tagapagsalita. Hindi ako maniniwala na gawain ng tao ko yun. They might be a subject of liquidation by their own comrades. Sinabi rin ni Colonel Boac na maaaring NPA nga ang mga estudyante. So parang may hinagap na NPA nga dahil yung nakausap namin, hindi nasabi Katanya at saka Kalise.
kung minsan nga, nag-aaka ang mga at karamihan sa kanila, aka ang ginagamit. MPA. Mas MPA pa ako siguro sa mukha kaysa doon sa anak ko. Marami pang kaso ang tulad ng kina Karen at Sherlyn. Dinukot din ng asawa at anak ni Elizabeth Kalumbad noong Hunyo sa hinalang NPA ang mga ito. Nakasakay silang mag-ama sa motor, single motor. Tapos wala akong kaalam-alam na dinukot sila ng mga armadong kalalakihan na sa pagkakaalam ko kasi wala namang kaming kaaway. Si Maxima Punzal naman, 71 taong gulang. Nag-iisa na lang sa buhay mula nang patayin sa kanyang harapan ng anak, Setyembre noong nakaraang taon. Sa Bulacan din nangyari ang pagpaslang sa anak niyang si Leo Digario, isang pintor. Bigla na lang po ako nakarinig na malakas na putok. Sabi ko po, anak, ano ba nangyari sa iyo? Bakit? Pag ganun ko po, nakita ko po, may tao po nakatayo na nakaumang pa po ang baril. Nung po malayo po na kaunti sa katawan ko, bigla na naman pong binara nung nandun po sa tabi niya. Tinatanong ko kung anong kasalanan namin at kami ginanon. Kung tinasabi ko po, sabi ko, anak, hindi na po nakasabot sa anak ko, hindi man lang po ako nasiglang. Bigla yung pong pagkis niya yung tumulisin na po at tumingala po na malalim. At umunas na po. Git niya, wala ng hustisyang ipinatutupad ang gobyerno, kundi ang batas ng baril. Kawawa naman mga tao, kamukha ng anak ko walang kamalay-malay. Tapos bigla na lang na pinatay na gano'n. Ang pakiisa ko lang po, huwag naman po gano'n. Suriin muna nila ang tao, papatay nila kung talagang may ginagawang labag sa batas. Ang pagdami ng bilang ng mga napapaslang at nawawala ang ikinagagalit ng mga militante. Sa bilang ng mga militante mula taong 2001, may 712 na ang pinapatay mula sa kanilang hanay. Halos 200 naman ang nawawala. At sa papataas na bilang ng mga ganitong kaso, tila walang aksyon ng gobyerno. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, biglang dumadami ang mga biktima ng sapilitang pagkawala. Halimbawa mulang Enero hanggang Hunyo, ang reported victims diyan ay 29 na. The Secretary of Interior and Local Government on his part created Task Force Usig, of which I was designated as the head. And Task Force Usig continues to this day to investigate these cases. Ayon sa isang political analyst, maraming maaaring suspect sa mga pagpatay at pagdukot ng mga aktivista. In the case of the 2 UP students, bata pa lang to no? And they're amateur activists. They're not hardcore activists. No? So I don't think they would have enemies within the leftist movement that can be responsible for either their abduction or I don't know if they're still alive. No? So malamang, I think the suspect would be primarily government. Pero sino man ang nasa likod ng mga pagtugis na ito, malinaw na di dapat pahintulutan ng gobyerno ang paglabag sa karapatang pantao. Iniutos kayo ng Korte Suprema na ilabas na ang 2 estudyante pagdating ng Lunes, Hulyo 24, alas 10 ng umaga. Pero pagsapit ng deadline, walang Sherlyn o Karen na lumitaw at wala ring pagdinig na naganap. Kung meron pong sinasabing all-out war, gusto nilang durugin ang mga NPA. Sorry na lang po, Gloria Macapagal Arroyo. Dahil paniwala nila'y di maaasahan ng sistema, sa mga kalsada nagprotesta ang mga magulang. Hindi nila dapat in-schedule sa 24 kung mukhang may balak talaga silang bibiruin ang aming mga karapatan. Nalungkot kasi sa lalong madaling panahon gusto namin matapos na sana. Sa mga lalawigang sakop ng 7th Division, nakikibaka sa kalaban si Jovito Palparan. Sa loob naman ng batasan, pinapurihan ng Pangulo sa kanyang sona si General Palparan habang kinukundina ang political killings.
in the harshest possible terms, I condemn political killings. Sa kaso ni na Sherlyn at Karen, tila hindi nabigyang lunas ng korte ang dalangin ng mga magulang na makitang muli ang kanilang mga anak. At habang walang lunas sa kanilang suliranin, walang magagawa ang mga magulang kundi patuloy na mag-alala at maghintay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pamumulot ng bato sa dalampasigan ang hanap buhay ng ilang mga taga-La Union. Kahit iligal, ginagawa nila ito, maitawid lang ang gutom. Kasi gusto ko din ihaw ng aking mga magulang sa kahirapan. Sa hirap ng buhay, talaga nga namang kumakapit na sa patalim ang Pilipino. Sa ilang lugar sa baybayin ng La Union, ang napiling pantawid gutom ng mga tao ay pamumulot ng bato. Bukod sa mapanganib, nakasisira pa sa kalikasan. Ang problemang yan nakadetalye sa ulat ni Dan Campilan. Malimit ganito ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng masungit na panahon. Para sa ilan, perwisyo ang malakas na ulan na may kasamang hangin. Madalas kasi, pagbaha ang dala nito. Pero para sa mga residente ng mga barangay sa baybayin ng Luna, La Union, kabuhayan ang dala sa kanila ng bagyo at malalaking alon. Una kong narating ang barangay Rimos 4 habang nananalasa ang bagyong Florita. Sa gitna ng bagyo, tuloy ang paghahanap buhay ng ilang residente. Ang pamumulot ng bato. Tila di alintana ng stone pickers ang dalang panganib ng malalakas na hampas ng alon. Kapag may bagyo raw kasi, malakas ang alon, kaya mas maraming bato ang kanilang nakukuha. Ang mga batong nakukuha, karaniwang binibili ng landscapers. Tirik ang araw sa bayan ng Luna nang muli kaming bumalik doon. Wala mang bagyo nung araw na iyon, naroroon pa rin ang stone pickers. Inaabangan ng mga residente dito ang malalaking alon sa kanilang dalampasigan dahil ito daw yung panahon na may maraming magaganda at malalaking bato na ibibigay ang kanilang karagatan. Kaya lang matumal ang mga bato sa dalampasigan noong araw na iyon. Dahil kalmado ang dagat. Pero pinagtitiyagaan pa rin ng karamihan ang mga batong iniwan na nagdaang bagyo. Sa barangay Santo Domingo Norte, isa sa 12 coastal barangays ng Luna. Nakilala ko si Randy, 12 taong gulang, at ang kapatid niyang si Juanito, 10. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula na silang mamulot ng bato. Sa murang edad, matyaga silang nagbibilad sa araw, makapulot lang ng mga bato na pantawid gutom daw nila sakaling makabenta. Dahil gusto na makatulong sa mga magulang para pabili, ibaon sa paaralan. Hanggang kailan ka mamumulot ng bato? Hanggang paglaki ko din po. Sina Randy at Juanito kasama ang 3 pang kapatid ay 5 taon ng katuwang ng ama nilang si Mang Miguel sa ganitong trabaho. Namasukan kasi bilang kasambahay sa Maynila ang asawa ni Mang Miguel. Labag man sa kalooban niyang pagtatrabahuin ng mga anak, mas mapapabilis daw ang kanilang hanap buhay, lalaki pa ang kita kung tulong-tulong sila. Malungkot o, awa sa mga anak. Wala naman hong magagawa dahil sa dala po ng hirap ng buhay. Malaking bagay sa akin mga anak ko, sir. Yung mga tulong nila kahit papano. Dumarayo pa pala ang mag-ama sa coastal barangays para mamulot ng bato. Parot pa dito sila para kargahin ang tinatayang 20 kilong bato. Isinisilid nila ang mga ito sa maliit na sako para maipon at muling mapagpipilian ang magagandang klase. Tuwing nakakaramdam sila ng pagod, namamahinga lang sila dito sa maliit na kubong ito. Dito ko na napansin na tila may kakaiba sa kulay ng kanilang mga balat. May mga sugat, sanhi raw na matagalang pagkababad sa tubig dagat
at matinding pagkabilad sa sikat ng araw. Oras na ng kanilang pananghalian. Inihain na ang baon nilang kanin at ang ulam na 3 lata na sardinas, buong pamilya nagsalo-salo kasama pa ang 4 na kamag-anak. Sapat na raw ang makapananghalian sila at ilang sandaling pahinga bago sumabak muli sa pamumulot ng bato sa ilalim ng tirik na araw. Pasado 2:00 na ng hapon, oras na para ibenta ng mga bata yung kanilang mga napulot na bato simula pa kaninang umaga. Samahan niyo ako, alamin natin kung ilan yung kanilang napulot at magkano yung kanilang kikitain ngayong araw. Oh, ilan yung napulot nyo? 3 sako. Ito, magkano tong isa? 16 pesos. Ang bigat-bigat nito. Ilang kilo to? Ha? Hindi nyo alam. 16. 3 sako. 16 times 3. 48 ang kikitain nyo. Paano magkakasya yan? Bibigay na lang kay tatay para i-ano ng bigas. Halos 100 piso naman ang kikitain ni Mang Miguel sa 6 na sakong bato na kanyang napulot. Bakit konti lang napulot nyo ngayon? Walang labas na bato. May lang alaw. Sapat na ba yun sa inyo? Pamilya ninyo? Pinagkakasya na pili. Ang masaklap, wala ang taong bibili sa pinagpagura nilang mga bato, kaya bukas pa sila mababayaran. That would save Luna from being erased from the map. Pamumulot ng bato sa baybayin ang karaniwang hanap buhay ng mga residente sa coastal barangays ng Luna. Pero sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 265, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha o pamumulot ng bato't buhangin sa mga dalampasigan. Nakasisira kasi ito sa likas na kagandahan sa ating mga karagatan. Ang sino mang lumabag dito, maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at pagmultahin ng 1,000 piso, depende sa bigat ng kaso. Pero dahil pangunahing pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga taga-Luna ang pamumulot ng bato, nagpalabas ng administrative order ang DENR noong 1992 para magbigay ng special permit para sa stone o pebble picking activity sa bayan. 12 coastal barangay dito ang nakinabang sa kondisyong babantayan ang aktibidad. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pala o anumang improvised scoops. Dapat mano-mano ang pagpulot o paghahakot ng mga bato. At bawal pulutin ang mga pinong bato na may sukat na hindi lalaki sa 2 milimetro. Ilang dekada na ang stone picking activity sa Luna. Pero sa tinagal-tagal nito, halos naubos na ang mga bato sa dalampasigan. Kaya tanging ang Barangay Barrientos na lang ang binigyan ng permit ng Mines and Geosciences Bureau o MGB para ipagpatuloy ang stone picking. Noong nakaraang taon, nag-expire na rin ang special permit nito ayon sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa MGB. Sabi ng MGB, wala na raw special permit ang 12 coastal barangay sa bayan ng Luna para sa stone picking activity. Basically, dahil wala silang hawak na permit at this moment, illegal lahat yung mga activities doon. Yung pagpulot ng bato. Pero tila di alam ng karamihan ng stone pickers na ipinagbabawal na ang kanilang kabuhayan. Araw-araw buong maghapon may namumulot ng bato dito sa mga coastal barangay sa bayan ng Luna. Noon daw, 500 meters ang layo ng kanilang dalampasigan. Pero dahil sa tagal na ng panahon ng kanilang pamumulot ng bato dito, lumapit na ito sa mga kabahayan. Si Mang Damian naabutan na ni gumagamit ng kaog, isang improvised scoop na pangkayod ng gamunggong mga bato. Bakit kayo gumamit ng ganyan? Para medyo maganang trabaho namin konti kaysa yung pala. Kasi yung pala pang mano-mano lang naman po ito Higit na mas marami ang kanyang nakakayod na bato kung ikukumpara sa pala.
Giit ni Mang Damian, hindi niya alam na iligal ang ginagawa niya. Baguhan lang daw siya sa trabaho at sumusunod lang siya sa maraming namumulot sa lugar. Kapansin-pansing hindi lang si Mang Damian ang gumagamit ng ganitong paraan. Pagkatapos ipunin ang mga nakuhang bato, ikinakarga na ito ng stone pickers sa tinatawag nilang kariton. Hinahatak ito ng mga alaga nilang baka patungo sa mataas na bahagi ng dalampasigan para iproseso ang paghihiwalay ng mga bato. Mistulang may small-scale quarrying na sa lugar dahil sa gabundok ng mga batong aming nakita. Dito nila iniipon ang mga batong nakuha mula sa baybaying dagat. Bistay buhangin ang tawag nila dito o paghihiwalay ng mga bato ayon sa sukat. Mas mabili raw ang pea-size o maliliit na bato dahil ini-export pa ang mga ito ng mga middleman o stone suppliers. Meron namang bumibili ng mga pinupulot namin kaya hindi namin alam na bawal. Kung bawal sana, walang bibili. Ang New Luna Multipurpose Cooperative ay isa lang sa 44 na suppliers ng bato na binigyan ng business permit ng munisipyo ng Luna. Pakyawan kung sila'y magpatrabaho. Sa isang plastic, ibinabalot ang pea-size na bato. Ang plastic may tatak sa wikang Hapon. 20 kilo ang bigat ng bawat plastic ng bato. Mabilisan ang paghahakot at 2 beses daw kada linggo dinadala sa Metro Manila ng isang truck. Katumbas ng 20 toneladang bato ang karga ng bawat truck. Kapag ito ay nadala sa Maynila, ini-export ito sa Europe at mga bansang Japan at Korea. Hindi raw bababa sa 2,000 piso kada tonelada o 40 piso kada plastic ang presyo nito kapag na-export na. Malimit, landscapers ang bumibili. Ang accountability on that should have been on the part of the local government unit. They should have reminded and informed yung permittee na yan na kailangan niya mag-renew. Ipinauubayan na raw kasi nila sa lokal na pamahalaan ang pag-monitor sa mga ito. Pero ang alkalde ng Luna, iba ang patakaran. Malayang nagpapatuloy ang gawain ito sa kabila ng mga pagbabawal. As long as there would be no immediate imminent danger. Halimbawa, makita mo na talagang yung pasulong na yung dagat, talagang magpapasori na ako sa mga nakikinabang, talagang have to stop it. We believe that if we do not regulate the stone picking, it might very soon be the cause of slowly erosion of the shorelines of Luna. So ngayon medyo i-regulate na namin. Isa ang stone picking sa mga itinuturong dahilan sa pagkasira ng ilang infrastructure sa tabing dagat. Napatunayan sa ginawang pag-aaral ng MGB noong 1998 na ang pagkaubos ng mga bato ang dahilan kung bakit umaabot ang alon sa mga kabahayan sa 12 coastal barangay sa Luna, lalo na tuwing may bagyo. Without the pebbles, wala na mag-absorb. Diretso na siya sa mga bahayan. At the same time, syempre yung angle ng beach mo, mag-iiba, magiging flatten. Kaya ang mga kabahayan sa Bliss Housing Project sa 3 coastal barangay, nag-iba at hindi na matirhan. Ginawa na lang tambakan ng bato. 2 classrooms din ng Rimos del Norte Elementary School ang nilamo ng alon. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang mga sira at bitak na mga semento sa eskwelahan. Hindi na nga daw sapat ang classrooms para sa halos 400 nilang estudyante. Nabawasan pa ng 2. Kaya ganun na lang ang pangamba ng mga guro sa kalagayan nila tuwing may bagyong parating. Nagtulungan kami with all the people here to save our school for the sake, not for us, but for the sake of the pupils. Saan sila mag-aaral kung mawawala ang eskwelahan ito? Maluwag na siya. Nirerekomenda ng MGB na ipatupad ang moratorium o pagtigil sa pamumulot ng bato na hindi bababa sa 15 taon. Matagal-tagal yun. Pero that would save Luna from being erased from the map. Pero ang problema, maraming residenteng umaasa dito ang magugutom. Kung matutuloy raw ito, hiling ng mga residente ang alternatibong kabuhayan. Pero tila wala pang maibibigay ang lokal na pamahalaan sa kanila.
wala man tayong ibibigay na di naman natin kayang buhayin silang lahat. Kaya regulated na lang ang kwan. Wala kayo naisip na any means of livelihood, parang alternative livelihood for them? 2,000 sa dan talaga. Sorry, but 2,000 sa talagang walang malaking kumpanya rito. Iyon ang pag-aaralan pa namin kung anong magandang livelihood na itayo namin doon na kukumporme sa lifestyle nila. Malaking suliranin sa bayan ng Luna ang pamumulot ng bato. Nakapipinsala ito sa kalikasan at nagdudulot ng panganib sa pamayanan. May kasabihang, pera na, naging bato pa. Dito sa Luna, ang bato na nagiging pera, tila magiging batong muli. Ako si Dan Campilan at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ano ba to? Gas? Diesel? Gasoline po. 4.6 liter V8 engine, D8. Yan, laking kumonsumo niyan, at least. Pag naka-LPG ka, nakaka-save po siya ng 50%. Ilang ulit nang tumaas ang presyo ng langis, kaya ang ilang tsuper ng taxi, pina-convert na ang sasakyan. Imbes na gasolina, ngayon LPG na ang kinakarga. Ito na ba ang sagot sa mahal na gasolina? Yan ang ulat ni Mark Salazar. Taas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Anganib daw na maging lingguhan na naman ang mga oil price hike. Karaniwan na ang ganitong balita, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Katunayan, umabot na sa higit 60 beses tumaas ang presyo ng langis sa bansa mula noong 1996. 13 beses na itong tumaas ngayong taon pa lang. Kaya kung ano-ano ng paraan ang naiisip ng mga Pinoy upang ibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Freelance designer at photographer si Ricky Pineda. Bagamat maayos naman ang kalagayan niya sa buhay, pinili niyang magbisikleta na lang papunta sa trabaho at iba pang lakad. As much as possible, everything I do, everywhere go, maski date, ka-bike. Kasi yung girlfriend ko, biker din. Noong 2003, ibinenta na niya ang kanyang kotse. Hindi lang daw para makatipid sa gas, pero para na rin sa kanyang kalusugan. Naabutan naman namin si Mang Rudy sa isang kakaibang gas station dito sa Mandaluyong. Sa halip kasi na gasolina o krudo, LPG ang ikinakarga sa mga sasakyan dito. Nagpapakonvert si Mang Rudy ng makina ng kanyang taxi upang maging LPG na ang gas na gagamitin nito. Pag araw ng Sabado, Linggo, minsan wala ka nang inuwi talaga eh. Inuubos lang. Kung dati raw ay 1,000 hanggang 2,000 ang kita niya sa pagtataksi kada araw. Ngayon, swerte nang maka 200 piso siya. Kaya nagdesisyon siyang umutang para lang maipakonvert ang taxi niya. Ayon kay Ryan Angeles ng Nayads Corporation, madali raw namang mabawi ng mga driver ang 23,500 pesos na gastos sa pagpapakonvert ng sasakyan. But in taxi fleets, normally one month. Yung 24,000 ROI mo sa 1 month. On savings mo lang alone, bawi mo na yung kit. Halos kalahati kasi ang diferensya ng presyo ng LPG kumpara sa gasolina. Ito 23 lang. Kaya nga eh. Almost kalahati. Kaya tricycle man o luxury car pa tulad nito, ko-convert na ang makina. Ano ba to? Gas? Diesel? Gasoline po. 4.6 liter V8 engine, D8. Yan, laking kumonsumo niyan, at least. Pag naka-LPG ka, nakaka-save po siya ng 50%. Pero ang LPG ay inaangkat rin. Kaya may iba pang naiisip na solusyon ng mga Pinoy na imbentor tulad ni Ben Santos. Bensan Zero Waste Oil Refining Technology ang tawag niya dito. Sa paraang ito, nire-recycle ang maduming langis upang muling magamit ng mga sasakyan. Kasi ginagawa natin, kinukuha yung mga latak ng makina, ng kotse, trucks, lahat yan, pati bus, pati ship, barko. Kinukuha natin yan. Pagkatapos, dinadaan natin doon sa proprietary invented process natin
At paglabas noon, ang langis ay balik sa langis kasing husay sa dati. Si Mang Ben ang kauna-unahang nakaimbento ng prosesong ito sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, madalang pa rin ang gumagamit nito dahil wala raw suporta ng pamahalaan. If you look at other countries, masa research work, invention work, talagang malaking support niya from the very start, pati pilot scale kung paano pagtatayo niyan. Maganda support. In fact, they give you a lot of money for that. But in the Philippines, I think practically wala tayo niyan. Ayon sa Consumer and Oil Price Watch, kulang na kulang daw talaga ang mga programa ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. But the problem is so serious today and the magnitude is so big that we have to fast-track these programs. And nakikita ko dito, at this point in time, we want to protect the Philippine investors. But then, when they do that, they have to apply patents for that technology. Bagay na itinatanggi naman ng pamahalaan. In fact, since 2 or 3 years ago, the government has been instituting several programs on the use of alternative fuels and alternative technologies in the transport sector, as well as the energy efficiency and conservation program. Sa kabila nito, tila kulang pa rin ang tulong ng pamahalaan sa mga nais kumawala sa paggamit ng langis o gasolina. Ni 5 ay wala pang natatanggap na insentibo ang industriya ng LPG mula sa pamahalaan. Ang bike lanes, limitado pa rin. At ang mga imbentor ng mga makabagong paraan sa paggamit ng langis tila napapabayaan. Kaya kung tuloy ang paghihirap ng mga Pinoy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabibigla ka pa ba? Ako si Mark Salazar at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook. Samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Kasama si Jiggy Manicad, ako si Maki Pulido. At ito ang Reporter's Notebook.